Halos 2 dekada na ang kanilang fire and rescue unit. Binubuo ito ng 26 na volunteers. Ang mag-asawang veterinarian na sina Doc Jerwin at Doc Jennifer ang nagtayo ng grupong ito. Kayo ay parehong vets, Yes, di ba? Veterinarian kayo pareho. Paano kayo napasok sa pagpatay ng apoy? Parang ang layo ng vet at saka firefighting. In 1996, when I was in high school, then my father told me na after na ng school ko, pag uwi ko, na nasunog yung kapitbahay, na damay kami. So, nadamay yung part ng restaurant. Tapos, the stocks, lahat na sunog, yung mga ganun, yung mga nakadikit doon. Oo. Then, tapos yung kinento ni Papa, if it wasn't for the volunteer firefighters din, saka sa BFP, wala na kaming bahay, pati yung resto. Kasi we live sa 3rd floor ng resto. And the people who helped us para hindi masunog, bukod sa bureau, may mga fire volunteers daw. So, that was the time na nagkaroon ako ng idea regarding volunteer firefighting. Magkasintahan pa lang daw noon sina Doc Jerwin at Doc Jean nang pasukin nila ang pagiging bumbero. Nakakilala kayo dahil sa firefighting? Sa school naman. Sa vet school. So, nung nalaman mo na nagbubumbero itong binoyfriend mo pa rin talaga? Wala, it came with him. Pero nagkaroon ka ba ng mindset nun para sa, parang delikado itong pinapasok ng boyfriend ko? Yeah, actually, when I met him, bumbero na kasi siya. Oo. So, siguro, ano na rin sa akin na kailangan accept ko rin yung part of him Oo. na yun yung passion niya eh, yun yung parang advocacy niya Oo. coming from his experiences. Oo. So, Tapos, pumasok ka na rin sa firefighting. parang naging automatic na din. And actually, nakita ko rin naman yung fulfillment, helping yung mga ganyan. So, pag nakakasama sa kanya, nakikita ko yung distress ng tao eh. Oo. Yung panic nila. Malaking bagay din na kahit paano nakakatulong sa kanila. Sa loob ng halos 20 taon, nakaresponde na sila sa maraming sunog. Pero may isang insidente na hindi nila malilimutan bilang mag-asawang bumbero at veterinaryo. We're just coming home from paghatid ng mga bata sa school. Then nakasulubong ko yung isang fire truck ng San Juan. Oo. Hindi yung lalabas ng outside of area of responsibility eh. So sabi ko, sunog to, sundan na natin. When I went there, ako muna bumaba. So sabi ko, stay in the car. Tapos, nung pagdating ko sa fire scene, naglalabas na ng dogs. Eh, syempre, as a vet, syempre, di ba, may passion ka sa dogs. Tapos nalaman ko ang dami. So I asked my team to call her. Papuntahin na rin kasi I can't handle everything. Around 100 dogs yun eh. Oh my gosh! Oh my Sobrang gosh! dami. The owner of the house Is passionate sa dogs. pag-rescue ng Pag-rescue dogs. ng So even dogs. her neighbors, pag may dogs na nakikita or hindi na maalagaan, Dinadala brings sa it to kanya. her. So, kwento mo sa akin ano yung experience nung pagdating ninyo doon na parang you had to rescue almost 100 dogs. Ayun, nauna na kasi siya. Mm-mm. So when I arrived, nakita ko na may mga nakalatag sa labas, nailabas na ng mga Oo. firefighters. So from there, meron namang mga sakto, meron din mga nagdala ng mga portable oxygen. Oo. So yun, trying to revive na lang the dogs that were brought out. Brought Kasi out. ano na sila? Ano na? Unconscious na. Smoke inhalation. Bilang mga veterinaryo, ang buhay ng mga alagang hayop kasing halaga ng buhay ng mga tao. And how does it feel every time, lalo pa ikaw, yung dogs malapit sa puso mo yung mga yan, di ba? How did it feel nung time na yon? Yung ginagawa namin, it's not, hindi siya para sa wala lang. Not only for yung lives ng tao, even yung mga animals na especially nowadays, special na tong mga pet friends natin, yung pet family sa atin, di ba? We treat them like family also. So, nung nakita ko rin yung affected na may-ari nitong mga animals, sobrang thankful din sila. And yun, so it gives us also yung validity na okay yan, okay yung ginagawa niyo. Sa
Sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap, ni minsan hindi sila humingi ng bayad sa lahat ng kanilang natulungan. You don't get anything from this. I mean, you don't get paid. No, we don't. Hindi kayo binabayaran ng mga nasunugan, ganyan, No, we for your don't. services. No, You don't charge no, anything. we don't. We don't. It's really purely volunteer. Kayo pa ang gumagastos. Yeah, Palabas pa ang pera. The business funds the volunteer fire brigade bukod sa personal nga na yung income from being a veterinary consultant. Bakit yung ginagawa? Negosyante ka, palabas ang pera. Iba when you're able to help, diba? Parang ang saya ng feeling, saka, you want to do something good for the community and in return for all the blessings that you have received. Kasama na yan sa budget. Kasama na yan sa budget. Talaga. After all, naman tayo, stewards tayo ng blessings from the Lord. So, might as well, kung saan pwede i-share na makaka-benefit marami. Like, dito sa amin sa San Juan, yung community ng San Juan, yun yung primary na. priority din. Pero hindi ba kayo natatakot sa buhay ninyo? Kasi napakadelikado ng apoy. Yes. True, it's dangerous. Pero that's where training comes in. That's where yung years of experience comes in, di ba? Saka that's where yung proper equipment, saka yung team mo na marunong, maayos, saka yung mga ibang kasama mo sa volunteer industry, marunong rin sila. So, nagko-cooperate, nagtutulungan.